Hello everyone, my name is Clarissa Berel, ang caregiver ng Israel mula sa lalawigan ng Santa Maria, Bulacan, at naniniwala sa kasibihang walang salitang pagod na ako sa isang nanay na OFW. Basta para sa anak lahat kinakaya, gaano man kahirap. I thank you.
Wagas ay isang nanay na may dakilang pagmamahal sa mga anak. Yung kakalimutan kahit sariling kaligayahan mo para sa anak. Lahat kaya mong isakripisyo, handang magtiis, handang lumayo para makapagtrabaho sa ibang bansa dahil ang kaligayahan mo lamang ay mapasaya, mapabuti ang buhay ng iyong mga anak. Lahat ng the best, handa mong ibigay para sa iyong mga anak. Pinakamahirap na experience na bilang isang nanay nung panahong baby pa yung aking anak. Yung mahirapan kang makita na nabubuto mo yung anak mo. Yung nahihirapan kang makita na umiiyak ang anak mo dahil gusto niya nang dumedi ulit. Pero wala akong maibigay kasi walang gatas. Yung nahihirapan kang makita yung kanyang dinedede ay kasi wala na akong pangbigay na gatas. Pares kaming nahihirapan nung panahon na yun kasi iniwan kami ng kanyang tatay. Iniwan kaming dalawa na lang. Wala kaming kapera-pera nun. Wala pa akong trabaho nun kasi napakabata ko pa noong time na yon. Hindi pa ko pa na-experience magtrabaho. So, dahil ayokong magutom yung anak ko, kailangan ko maganap ng trabaho. Hirap makita, naiiwan mo yung baby mo sa kapitbahay para umalis ka kasi kailangan mo maganap ng trabaho para mabuhay kami dalawa, para maibigay mo sa anak mo yung tamang gatas na pinapadede sa kanya, hindi na lang lagi yung na galing sa kanin kasi halos yun na lang ang pinapadede ko sa kanya. Naranasan kong maglakad habang nag-a-apply ka kasi naubusan ako ng pamasahe. Halos 2 hours ako nalakad pa uwi kasi naubusan ka ng pamasahe. Kahit gutom ka, sige lang, ang buhay parang ang hirap-hirap ng panahon na yun, pero kinakaya ko kasi alang-alang sa aking baby. Ganyan. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong magpakatatag ng panahon na yun kasi may baby ako. Kailangan kong magpakatatag ng panahon na yun. Kailangan kong lakasan ng loob ko na hindi ako susuko. Kasi nung time na yun, pagod na ako. Hirap na hirap ako. Andun na lahat yung mga kinakapalan ko yung mukha ko. Hiram sa kapitbahay. Minsan, naawa na sa akin yung kapitbahay. Binibigyan kami ng pagkain. Kasi nakikita niya kung gaano ako nahihirapan. Minsan, yung gatas, minsan binigyan ako ng gatas, gatas ng kapitbahay namin, yung may baby rin siya. Yung kinakapalan mo na lang yung mukha mo para lang mabuhay. Hindi umiyak, hindi mo makita nahihirapan yung anak mo, umiiyak. Kaya yung kinakapalan ko na lang. Yung ang hirap talaga ng buhay ng panahon ngayon. Hindi ko na ikukwento kasi na masyadong mahaba. Ayoko nang maalala kung tutusin, pero sa question na to, yun kasi ang totoo. Ang pinakamahirap na experience ko sa buhay ko. Sa buhay namin, aking anak. Doon sa pagkakataong yun, ay lalo ako tumibay at lumakas ang aking loob. Sabi ko, kakayanin ko ang lahat ng paghihirap na ito at manalig lang kay God. Yung aral na matutunan mo is gaano man kahirap ang buhay, ay huwag susuko at manalig lang at malalagpasan din ito. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa Team Wagas at sa pamumuno ni Founder Kulits Kita Jr. Maraming salamat sa tiwala na binigay pagkakataon na sumali sa ganitong activities at nagtiwala siya sa akin kaya na gagampanan ko ito. Happy anniversary sa atin lahat sa Team Wagas. Bye!